Ang ating pong tatalakayin sa video po ito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ng ating masugid na taga-subaybay. Ang pangalan po niya ay si username alias po niya ay si Tony M-W9Y. Alright. O bago tayo magpatuloy, no? Ah, ay, ay ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga viewers po natin, mga subscribers po natin, mga followers po natin, no? Sa Facebook page po natin kabubukas lang po ng ating Facebook page po natin. So welcome po kayo dito sa additional branch po, no, ng ating social media, no, dito sa Facebook, no. At kasi po for the last 4 or 5 years po ang Batas Pinoy po ay nasa YouTube platform na po tayo, no. So nadagdag na po tayo ng panibagong platform din dito po nga po sa business page ng Facebook. Okay? Thank you very much sa mga followers nagpa-follow, no? At kung hindi po kayo nakapag-follow, could you please paki-click naman po ang follow at saka yung like po, no? At paki-share din po yung ating mga videos, no? Upang sila din, mga kaibigan po niyo, kamag-anak, kababayan niyo o kapitbahay ninyo, ay sila din ay kahit paano ay matututo sila, no? Sa ating mga pinag-usapan. Sabi nga natin, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. At kung hindi pa kayo subscribers, no? Ay hindi naman po siguro kalabisan kung ako po hihirit po sa inyo ng isang subscribe lang, isang shares and like, no? At malaking bagay po 'yon, no? At upang manotice po tayo ng algorithm ng YouTube at marami po tayong ma-reach out ng mga kababayan natin upang sila rin ay makinabang sa ating mga pinag-usapan po natin. Of course, huwag din niyong kalimutan na i-like po at saka i-click po ninyo notification bell upang sa ganun at pag meron po tayong mga updates po, no, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss. At sabi nga natin lagi, lamang na ang may alam sa batas. All right. Ang ating pong social media platform po natin, itong Batas Pinoy channel po natin, ay isa pong legally public service program yung lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Okay, proceed na po tayo sa sulat sa atin, no? Ni Tony M-W9Y. Sabi niya dito, Attorney, ask ko lang po, if kung may last will and testament, pwede ba ilagay kahit na hindi illegal na ampun? Kung baga simulation of birth, basta na lang ipanaparegister noon para magkaroon ng birth certificate. Alright? Kung yung simulation of birth po, kung hindi nyo alam yun, ito po ay ginagawa, no? Bagat illegal po ito, ay ginagawa po ito, no? Ng mga kababayan po natin na lalo na yung hindi nagkakaanak. At yun na nga, ay pinalabas nila na yung batang kanilang inampun actually ay anak daw nila, no? Ito ay base lamang sa Register of Deeds. But actually, biologically, ay hindi po nila anak yon. So, kung hindi siya legally adopted, syempre po, hindi siya maituturing na isang compulsory heir, no? Kasi hindi man siya legally adopted. In fact, yung simulation of birth po, no, ay bawal po yan. Ito po isang paglabag, no, sa ilalim po ng revised penal code po natin as amended. Although meron po tayong batas dyan na kung saan yung mga nagkaroon po ng ganyan situation na nagkaroon ng simulation of birth, no, ay binigyan po kayo ng taning, no, ng batas na kung saan maayos po ang inyong mga dokumento and without being penalized, no, by the law. Pero nakalipas na po siguro yun, no, yung batas na yun, nandyan na po yan. But anyway, bigyan kita ang perspective, ha. Tandaan po natin na yung mga anak po, no, asawa, surviving spouse, ito po yung tinatawag nating mga compulsory heirs. Pag yung bata naman ay legally adopted, compulsory, pareho na rin yan ang karapatan po nila sa mga anak po na biological children. Okay? So, yes, may protektado po sila ng batas at hindi po maaari mapagkaitan ng kanyang legitim or mana. Okay, ngayon, itong situation nito ay pwede bang ilagay, no, sa kanyang last will and testament? Of course, pwede po. Actually po, pag may last will and testament isang tao, kahit na hindi po nyo kamag-anak, hindi nyo kaano-ano, no,
pwede po inyong pamanahan kung mayroon kayong last will and testament. Pero may malaking pero, may conditionis po diyan. Una, pag kayo ay na merong last will and testament, okay? Tandaan po natin na automatic yan, kalahati po ng inyong estate, kung maiwanan po ninyo, automatic po yan, nakalaan po yan sa inyong mga anak o mga compulsory heirs. Automatic po yan. Okay? Ngayon, yung natirang kalahati, okay, ay dito kukunin ang legitim ng surviving spouse. Okay? O kung merong anak sa labas, ay dito rin po kukunin sa proportion na ito. Okay? At kung meron bang utang, yung pumanaw na testator na gumawa ng last will and testament, ay dito rin po kukunin. Okay? At kung ano mo pong kanyang gusto, no? Sa kanyang, halimbawa, sa bilin niya tungkol sa kung paano ba magiging libing niya, o ano bang gusto niyang mangyari, ay dito rin niya kukunin sa proportion. Ngayon, kung meron siyang meron pang gusto niyang bigyan ng tinatawag nating mana, ay pwede niyang gawin yun. Pwede niyang gawin kahit kanino, kahit hindi niya kamag-anak. Pwede rin niyang gawin doon sa sinasabi mong anak na simulated birth, pwede rin niyang gawin. At pwede rin niyang gawin na yung kanyang tunay na anak na may tutunay compulsory heirs, no? Ay pwede rin niyang gawin ding voluntary or beneficiary heir. In short, magkakadoble pa nga kung tutusin, di ba? Halimbawa, yung anak, sabi natin kanina, yung kalahati, automatic nakalaan niya sa mga compulsory heirs. Okay? Yung natirang kalahati, ito yung magiging proportion niya at dito rin kukunin kung kanino niya ipamimigay yung kanyang proportion na yun. No? Matapos awasin yung legitim ng kanyang surviving spouse, legitim ng halimbawa may anak siya sa labas, no? At may utang siya, dito rin kukunin. At kung ano yung natira doon, pwede niyang ipamigay sa kanyang tinatawag nating voluntary heirs o beneficiaries. Sino yon? Kahit na sino. It could be yung kanyang biological children, sino man sa kanila, or it could be a stranger, or it could be yung mga tinatawag nating mga foundations, no? Na paborito nung testator. Pwede niyang ilagay, gawin niyang beneficiary o voluntary heirs. At ganun din yung sinasabi mong bata na simulated birth, okay? Pwede din niyang gawing tinatawag nating voluntary heir o beneficiary. Ang kondisyon lang ay hindi dapat mabawasan o mapagkaitan ng mana yung mga compulsory heirs. Kasi sabi nga natin lagi, di ba, protektado ng batas ang legitim ng mga anak. Whether they are what we call marital children or non-marital. O pag sinabing non-marital ay hindi po kasal ang mga magulang. Pag marital po, ay kasal po ang mga magulang. So magkakaiba po ang kanilang medyo ang partition nila, no, sa mana. Pero pareho silang entitled ng mana. Protektado po ang kanilang mana. So in the case of legitimate children o yung marital children, okay? Ang mana po ng marital children at saka yung non-marital ay mas malaking hamak, no, ng kalahati ang parte ng marital children, no, ng legitimate children kaysa mana ng mga hindi kasal ang magulang. So kalahati lang, katumbas na ng kalahati ang magiging mana ng non-marital child compared doon sa mana ng isang marital children or legitimate children. So, yun, no? So, in addition to that, okay, sabi nga natin, ay pwede pong ilagay ng testator ang sino man, kasama na yung bata na sinabi mong simulation of birth, na magiging kanyang beneficiary, no? Doon sa kanyang last will and testament. So, I hope nasagot po natin, no? Ang katanungan sa atin ngayon nito ni M-W9Y. Okay, sa mga kapapasok pa lang po, no? Ay kung may replay naman po ito, ay kung hindi pa kayo napag-subscribe, pwede po pang makahirit, no, ng isang click lang po sa subscribe, share, and like buttons po natin. And of course, yung notification bell upang sa ganon, pag meron po tayong mga updates, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga video. Sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat and I hope to see you again
in the next video po natin. Bye-bye.